So ito, mga ka-phantom, hilain lang natin to. Ayan, mahihila naman siya. Inuna ko tong likod na na palitan kasi ito yung part na mahirap. Ayun, pwede na. Ayun. So mga ka-phantom, natanggilan natin yung brake pad. So ito yung lock. So ito na mga ka-phantom, tapos na nating naigpitan lahat yung kanyang lock. Check na natin. So what's up mga ka-phantom? So ngayong araw, magpapalit tayo ng brake pad. Yung brake pad natin, naputput na siya. So kailangan na natin siyang palitan. Madami kasi tayong pwedeng ipalit sa kanya na mas maganda. Which is, nakita natin yung ceramic na pitch bike. So ito siya. So bali yung yung ipapalit natin sa kanya, ang kagandahan kasi dito mga ka-phantom is ceramic siya. So in terms for performance, maganda siya kasi kapag ginamit mo to, lalong-lalo na kung pang daily use or pang long ride natin, maasahan talaga natin itong ceramic na to. Kasi siyempre hindi natin may kakailan na yung dating natin, stock natin kapag nag-brake tayo. Sobrang init niyan. So mainit yung ating mismong brake pad kapag piniga mo yung brake mo. So dito kasi sa sa ceramic, ang kagandahan dito kapag ito yung ginamit natin ay maiwasan natin yung pag-iinit ng brake pad natin. So unlike sa stock kung i-compare natin, at saka ang advantage pa nito, itong ceramic brake pad is makapit talaga siya. So halos lahat ng mga nakasubok na ng ceramic na brake pad, ito talaga yung nire-recommend nila, lalong-lalo na sa mga sasakyan. Ito yung nila, yung maganda na recommend nila na gamitin. So siguro kapag ito yung ginamit natin, since first time natin gamitin ito, magbibigay tayo ng review sa bawat binibigay niyang performance sa atin, no? At the same time, nilinisan ko na rin yung aking brake caliper before tayo maglagay ng brake pad. So bumili tayo ng Extreme 1. So ito, nakuha lang natin siya sa magit 150 yata yung kuha natin dito. At saka kung pagdating sa ml niya, naka 450 ml. So ewan ko kung mauubos natin to sa dalawang brake pad natin sa front and rear natin gagamitin itong Extreme 1 na to. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-replace yung brake pad ng Sniper 155. So ito mga ka-phantom, i-share ko lang sa inyo. First time ko pong gagawin ito dito sa ating motor. So dati kasi yung motor ko, yun yung NS200 na Rouser. So nag-replace tayo ng brake pad dun. So ito, second time ko nang magpalit ng brake pad. Siyempre kapag first time, nandito yung excitement mo, nandito yung pressure mo, kung paano mo babaklasin yung isang bagay na especially dito sa gagawin natin ngayon. So halika kayo at samahan nyo ako. Magre-replace tayo ng ceramic brake pad. So syempre kapag magpapalit tayo ng brake pad, hindi naman kagad na mapapalitan natin siya kagad. So kailangan natin gumamit ng tools. So meron tayong 19mm na wrench. Ito yung gagamitin natin sa kanya. Then gagamit din tayo ng T-wrench. Ito yung pangbukas naman natin dito sa isang isang tornilyo. Unang tatanggalin muna natin itong malaking tornilyo dito sa gulong niya. Ito. Bali binaklas ko na siya para madali nating matanggal. So ipinakita ko lang kung ano yung gagamitin nating tools sa kanya para hindi tayo mahirapan kapag tatanggalin natin to, kasi itong mismong ehe na to, tatanggalin natin yan para makuha natin to. Then isunod natin yung nasa taas. Ito yung nasa taas. Ito yung tatanggalin natin dito. Ayan. So sa mga beginner, ayan, huwag kayong matakot na galawin yung motor nyo.
kung mapanood nyo tong video natin. Kasi ito, kapag first time mo, alam mo yung gagawin mo, di ba? Kasi kapag wala kang pagbabasehan, first time mong kinulikot yung motor mo, ngayon, mamaya, may natanggal ka na hindi mo alam ibalik. At least, etong video natin, ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang proseso sa pagpapalit ng brake pad. Then, ito mga ka-Phantom, meron kayong nakikitang lock dito. Ito mga ka-Phantom, wag yung hilain ha. Slide nyo lang to. Ayan. Ayun. Kapag na-slide nyo yan, pwede nyo nang matanggal to. Itong hose nya. Ayun o. Gumagalaw na siya. So, next na gawin natin, tanggalin natin itong mismong ehe. Ito. So, ito mga ka-Phantom, maglalagay ako ng dalawang bato, magkabilaan, dito sa gulong. Para kapag hindi bababa yung gulong natin. Para naka-align pa rin siya. Ito lang kasi yung tatanggalin natin dito. Kapag tatanggalin natin to, huwag nyo nang pihitan to para hindi siya madi-disalign. Same din sa kabila, huwag nyo na din siyang galawin. Lagay ko na lang muna tong basahan. Then, pwede nating pukpukin. Para at least lalabas yung konting konting ulo niya. Pwede natin siyang hilain. Ayun. So, ayan na. Lipat tayo sa kabila. So, ito na. Pwede natin siyang hugutin. Ayan. So, lipat natin dito sa kabila para makita nyo. Ayun. So, ito, mga ka-Phantom, hilain lang natin to. Ayan. Mahihila naman siya. Inuna ko tong likod na na palitan kasi ito yung part na mahirap. Okay na siguro. Okay na kahit ganyan lang siya. So check natin kung pwede na nating bunutin yung brake pad. Ayun, pwede na. Ayun. So mga ka-Phantom, natanggal na natin yung brake pad. Ngayon, lilinisan na natin tong brake pad na to. So, i-check muna natin yung ating disc. Ito siya oh. So, goods na goods oh. Malinis naman siya pero etong etong mismong brake caliper ang lilinisan natin. Then check natin yung brake pad. Ito. Talagang na siya no. Nabubudpud na siya. Ayan. Babaklasin na natin to. So dito may makikita kayong flat screw. Ito. So bubuksan muna natin siya para matanggal natin itong kanyang brake pad. Ito kasi yung pinakalock. Ito yung pinakalock niya. Ito. So bali yung tutorial natin step by step siya. Ito yung pangbukas natin dito para matanggal natin yung brake pad. So matigas siya, matigas. So ito naluwagan na natin. Ito. So nakikita niyo yung nahulog sa kamay ko, yan yung mga mga napudpud na brake pad. So kapag matanggal niyo yan, ito na yung brake pad. Ito na. Ayan o. So ito yung lock. Ayan. Ito yung bubuksan natin para matanggal natin tong brake pad. So i-compare natin yung brake pad ngayon, ilalagay natin. So ito tatanggalin muna natin to para malinisan natin. Yun no.
Tanggal. Ito. So okay pa naman yung ano niya, yung grasa niya. Meron pa rin. Then dito na part, ayan oh, yung mga part na ano. Ito. Yung part na napupudpud, pumupunta dito. So ito muna yung lilinisan natin ngayon. Ito na part. So kailangan natin ng brush dito. Wala pa pala akong brush. So ayan, maghanap tayo ng brush. Yan, yun na part. Bugahan nyo lang lahat yan. Yan o. Ayos pala tong ano brake cleaner na ano, Extreme 1 no. Ayan o. So ito, i-brush natin siya. So ito parang ano siya, parang lacquer thinner. Ito. So ingatan nyo lang kung ano, kasi baka matalsikan yung mata nyo. Ito naman, kahit di nyo na masyadong ano to, linisan. Kung gusto nyo. Ito kasi para lang ano, maganda yung pagkakalagay natin sa ano, mismong brake pad. Ispat nyo na lang. Pwede nyo rin gamitin to sa ano, itong brake cleaner na to. Pwede nyo rin gamitin sa mga carburetor. Magandang panglinis. At saka ito kasi ano siya, madaling matuyo. Kailangan nyo lang talaga ng pamunas dito. Para na pagka nagkataon na gusto nyong punasan, eh madali nyo lang siyang punasan. Ito na part, ito madumi. So parang lacquer thinner siya. Yun yung ano natin no. So ilagay muna natin dito. Ayan, para matuyo. Ito yung piston. Ipupush natin to. Pero bago natin siyang i-push, linisin muna natin yung side by side. Bugahan lang natin. Oops, madumi. Pwede muna nating tanggalin ito. Ayan, para makuskus natin ng mabuti.
Mas maiging punasan nyo ng ano, towel or microfiber para malinisan nyo ng mabuti. Kasi madaling ano, madaling matuyo yung itong ano, Extreme 1. Madali siyang matuyo. Tsaka napakalamig niya. So para malinisan nyo ng mabuti, punasan nyo na lang ito. Ayan. Okay na, 'di ba? Ito. Lalagyan natin ng konting ano lang 'to, konting grasa. Itong ano niya. Mismong piston niya kasi malinis na siya. Then dito na part maglagay din tayo ng konti lang. Ayan, para maganda yung pagtutulak niya or ano, yung pag-slide ng ano natin. Piston, itong piston para sa brake pad natin, 'di ba? Ayan, malinis na siya. Ayan. So bali tong ilalagay nating ano sa kanya, grasa. Ito yung high temp na grasa. So kuha tayo ng konti. Ipahid natin dito. Hindi naman kailangang madami yung ilalagay niyo dito. Basta saktong ano lang. Saktong may pampadulas lang. Ayan, iikot nyo dyan. So dito na part mga ka-phantom, malalim na siya. Yung mga iba pinapalabas palat yung ano, yung piston niya. Pero ito kasi, ito na talaga yung pinakasagad na lumabas. So hanggang dyan na lang yung ano natin lalagyan natin. So dito ipasok na natin dito yung ibang grasa na hindi natin nailagay. Maglalagay din tayo mamaya dun sa ano, isang tinanggal natin kanina, yun o. So bali ngayon ipupush natin to. So ito, pwede nating mapush sa ano, sa kamay natin, pero mahigpit, maano siya, medyo matigas lang ng konti, pero kaya naman. Ayan. So ayun, nakalubog na siya. Ilulubog pa natin yan. Gamitan ko na nito. Okay. Pansin nyo, nakalubog na yung piston nya. Ayan. So ito yung part na sinasabi natin kanina. Lagyan lang natin ng grasa tong ano, ito. Tsaka dito na part. Ayan. Then ito yung tinanggal natin na maliit kanina. Bubugahan natin to. So ito, pagkatapos nating malinisan, ito, punasan muna natin.
So yung pagbabalik dito mga ka-phantom, eto, dapat yung lock nito may tukod dito sa dalawang ano na to. Ayan, oh. Ayan. So dapat tutunog yan pagka nailagay natin, kasi ito yung magtutulak dun sa mismong brake pad natin. Ayan. So kapag nailagay natin yan, okay na yan, no? Ito naman yung check natin. Pupunasan natin to. Kasi kanina hindi natin napunasan ito. Ito mga phantom, lalagyan natin siya ng grasa. Ito na part, maglagay kayo dito. Then dito din. Huwag nyong damihan kasi kapag dinamihan nyo, may kakalat lang din dito sa nilinisan natin. So ganito lang to. So bali ito na yung 18,000 na odometer. Ganito na siya ka ano. Ayan, oh, ganito na siya ka nipis. Ito siguro baka kaya niya pa ng ano hanggang 2,000. Kaso nga lang kapag ka 2,000 to, baka tutukod na siya dito sa mismong bakal. So i-compare natin, no, yung sa ceramic, yung bago na nakuha natin. Ito. Ayan, no, ang layo, oh. Ang kapal nitong ano, ang kapal nitong ceramic. Ayan. At saka ito pala mga ka-phantom, hindi ko na siya lilihain kasi yung mismong itong pad, ito na yung mismong magano sa kanya, yung mismong rotor disc natin, yun na yung magdiliha sa kanya. Kasi sayang lang din kapag lilihain natin to. Yung mga bagong ano kasi, mga bagong brake pad, basta kapag kauna, hindi masyadong makapit pa yan. Ito yung isa. Ito, ang kapal, oh. Ayan, oh. So, siguro, kaya nito kahit mga 20,000 din. Kaya niyang higitan din itong stock natin. So, ilalagay na natin yung pitch bike na ceramic. Ito. I-update ko kayo sa magiging performance nito. So dito maglalagay lang tayo ng grasa. Same lang din dun sa kabila. Lagyan natin tong part na to. Yan. Then yung kabila, lagyan din natin. Para kapag ka pinush, ano siya, smooth lang siya. Lagyan natin itong ganito nya, dulo nya. Konting pampadulas. Itong mga gilid-gilid niya, especially yung mga ganito, lagyan din pala natin. Pero pag maglagay kayo dito, dapat yung eksakto lang. Huwag kayo maglagay ng sobra kasi kakalat lang yan. So kapag kumalat yan, syempre madudi mo yan na naman yung nilinisan natin, di ba? Ito yung nandito na part sa bandang kaliwa. Ayan. Then ito naman yung ilalagay natin dito sa pinakagilid. Ayun. So kapag nilagay na natin yan, ibabalik na natin tong lock nya. Ayun, no. Nilagay na natin yung pitch bike ceramic. Bali ganito siya. Ayun, no. Ang kapal. Yan, sana ito ano siya, maganda yung magiging performance niya. Ito. So pwede na natin siyang ibalik. Balik na natin siya. Ayan, step by step pa rin yung gagawin natin na ano, video para yung mga gustong mag DIY malaman nila yung tamang proseso kung paano magpalit ng brake pad.
Then ito yung lock na ilalagay muna natin dito sa kanyang disc. Yung lock ng kanyang disc. Diretso. Ayun. Ayun oh. Ayun oh. Kita nyo yun mga ka-phantom, tinulak lang natin siya. Hindi natin ginamitan ng kahit anong pamukpok. Ayan. Yung sinasabi ko. Ayan, sa mga ano, mga mahilig mag DIY. So ito na mga ka-phantom, tapos na nating naigpitan lahat yung kanyang lock. Check na natin. So ito na ano na natin, na break na natin. Napakapit na natin yung mismong piston dun sa ano niya. Dito sa mismong brake pad na pinalitan natin. So ito siya, free wheel siya mga ka-phantom. Ayan oh. So kung gusto natin gamitin itong ano, itong brake niya, test natin. Yun oh. Kapit naman siya. Pero mabe-break in pa tong ano natin, tong brake pad natin kapag ginamit natin. Ito lang kasi talaga makapal pa talaga. Sobrang kapal nung ano, nung fixed bike.